Subaybayan natin ang kwento ng isang manugang na inapi ng kanyang mother-in-law dahil sa inaakalang siya ay isang pauunan at isang pipi. Simulan natin ang kwento. Kabanata 1 hanggang Kabanata 5. Kabanata 1, Shinli. Bakit ka tanga para sunduin ako? Sa gate ng Lincheng University, si Chu Hongmo ay nakakunot ang noo, nakatingin ng may pagkasuklam sa lalaking nasa harapan niya, at pagkatapos ay maingat na tumingin sa paligid. Tere na, kung makikita ako ng mga kaklase ko, saan ko ilalagay ang mukha ko? Pagkatapos ay naglakad si Chu Hongmo palayo. Kinagat ni Chinli ang mga sulok ng kanyang bibig, at ngayon ay sumunod siya kay Chu Hongmo. Ngayong araw na ito, tinulungan niya ang kanyang asawa na si Chu Qingyin na sunduin si Chu Hongmo mula sa paaralan. Karaniwan, si Chu Qingyin ang sumusundo kay Chu Hongmo. Pero ngayon, sinabi ni Chu Qingyin na may aasikasuhin sa kumpanya, kaya nag-text siya para ipaalam na siya ang pupunta. Habang sinusundan ni Chinli si Chu Hongmo papunta sa kotse, tatlong babae ang naglalakad magkakasama at nakita si Chinli at Chu Hongmo na papalapit. Oh, hindi ba ito si Chu Hongmo, ang bulaklak ng university? Tumigil si Chu Hongmo, agad nagbago ang mukha, sumulyap kay Chinli sa likod, at nag-aalala sa kanyang puso. Natatakot siyang makita siya bilang isang tanga na kapatid ng kanyang asawa, pero makikita pa rin siya. Ang punto ay ang babaeng hindi nakikipag-ugnayan sa kanya. Ikaw pala, anong problema? Ngumiti si Chu Hongmo nang may pag-aalangan. Wala, nagbibigay lang ng bati. Sarkastikong sabi ng isa sa tatlong babae na may mahabang buhok. Dahan-dahang iniikot ng babaeng may mahabang buhok ang kanyang mga mata kay Chinli. Bigla siyang napanganga at nag-overreact. Chu Hongmo, hindi ba ang lalaking ito? Ang iyong tanga at pipi na kapatid ng asawa na nakatira sa pagiging walang silbi sa loob ng isang taon. Bakit mo siya dinala sa paaralan natin? Nahiya at nagalit si Chu Hongmo, nagdilim din ang kanyang mga mata, anuman ang ginagawa mo, ang mabuting aso ay hindi nakakaapekto, lumayo ka sa daan. Tinulak niya ang babaeng nasa harapan niya, hinailas si Chinli papunta sa kotse at sinara ang pinto. Magmaneho ka ng mabilis, at gusto mong makita ang mga biro ko, hindi ba? Nagngangalit na sigaw ni Chu Hongmo. Nag-isip si Chinli, at pagkatapos ay tahimik na nagsimulang magmaneho. Pumikit si Chu Hongmo at nakinig sa tawanan na nagmumula sa bintana. Mabilis na umalog ang kanyang dibdib. Magmadali ka, galit na sigaw ni Chu Hongmo, mamamatay ka sa bagal. Hindi ko alam kung ano ang iniisip ng kapatid ko. Wala man lang siyang trabaho. Kumakain siya ng pera ng kapatid niya sa loob ng isang taon. Ang kapatid niya ay pipi pa rin. Panipi. Kung ako sa iyo, matagal na akong namatay. Naglabas ng galit na sigaw si Chu Hongmo, pero kahit na sumigaw ng matagal, hindi pa rin nakakariksi si Chinli. Nagngangalit na ngumiti si Chu Hongmo, oo nga pala, bakit ko gustong makipagtalo sa isang pipi, baliw na lang ako. Nang matapos ang mga salita, lumingon si Chu Hongmo para tumingin sa labas ng bintana, ngunit ang kanyang dibdib na patuloy na umaalog ay nagsasabi rin ng kanyang galit. Kumislap ang mga mata ni Chinli. Pipi, 10 taon na siyang nakikinig dito. Nang mawala ang kanyang mga magulang, natagpuan siya ng isang misteryosong matanda. Ang mga himala ng matanda ay hindi kayang gawin ng ordinaryong tao. Sinabi sa kanya ng matanda na kung gusto niyang mahanap ang kanyang mga magulang, kailangan niyang tiisin ang kahihiyan. Natulala si Chinli sa kalungkutan at sumang-ayon kaagad. Pagkatapos ay ipinasa ng matanda ang lahat ng kanyang natutunan kay Chinli. Pagkatapos noon, nawala ang matanda. At ang presyo nito ay hindi siya makapagsalita sa loob ng 10 taon. Kung hindi kakayanin ng kanyang katawan ang panloob na enerhiya at mamamatay siya sa pagsabog. Parang isang pabula, pero nangyari ito kay Chinli, kaya't palaging tinatawag na pipi si Chinli. Iniisip ng mga tao sa labas na umiiyak ang mga magulang ni Chinli, ngunit hindi nila alam ang kamangha-manghang katotohanan sa likod nito. 10 taon ng pagiging pipi, lahat ay nananakot. Pero ngayon, ito ang huling araw ng dekada. Nang maisip ito, huminga ng malalim si Chinli at naramdaman ang pagbabago ng hininga sa kanyang katawan. Simula ngayon, tuluyan na niyang tatanggalin ang titulong pipi. Nang maisip ito, hindi maiwasang kumislap ang mga mata ni Chinli sa tuwa. Mabilis na pumasok ang kotse sa bakuran ng Chu. Nang tumigil ang kotse, tumakbo palabas si Chu Hongmo. Habang tumatakbo, kumaway siya sa harap ng kanyang ilong na parang nasa iisang espasyo siya at si Chinli na parang nasa iisang lugar sila kasama ang mabahong kanal. Kumislap ang mga mata ni Chinli, nilok ang kotse, at dumiretso sa ikalawang palapag ng Chu Villa gamit ang susi. Wala siyang gana na alamin kung saan pupunta si Chu Hongmo. Ngayon, mas malakas ang kanyang hininga.
Pagkatapos ng 10 taong pagtitiis, hindi dapat sayangin ang sandaling ito. Pumasok si Chinli sa silid at tumingin sa kalendaryo sa mesa. May ngiti sa sulok ng kanyang bibig, tinawid niya ang huling numero ng kalendaryo gamit ang panulat. 10 taon ng nakakahiyang karera, ito ang katapusan. Nakaupo sa kama, hinubad ang kanyang damit, huminga ng malalim si Chinli, ginalaw ang lahat ng enerhiya sa kanyang katawan upang masira ang hadlang na ito. Nang simulan ni Chinli na atakehin ang checkpoint, pumasok si Han Ying, ang biyanan ni Chinli sa pintuan ng Chubilla, kasama ang isang binata na nagtatawanan. Kung hindi ka maaga darating, medyo handa na ako. Dinala ni Han Ying ang mga tao sa bulwagan, umupo ka, maghahain ako sa iyo ng tsaa. Ang lalaking dumating ay si Liu Minghao, ang anak ng pinakamatalik na kaibigan ni Han Ying. Guwapo at matangkad siya. May ngiti sa kanyang bibig, mukhang isang magalang na binata. Huwag ka nang mag-abala, tita. Kaka-rating ko lang mula sa ibang bansa. Bibisita lang ako sa iyo at titingnan si Ching Yin. Kumuha ng teapot si Liu Minghao at nagsalin ng tsaa para sa kanyang sarili. Kung hindi ako nag-aral sa ibang bansa, marahil ay naging asawa na ako ni Ching Yin sa inyo. Nakangiting sabi ni Liu Minghao. Nahihiya ang ngumiti si Han Ying. Si Liu Minghao ay isa rin sa mga nakasama niyang lumaki. Noong panahong iyon, siya ay isang sikat na maliit na henyo sa bakuran. Gusto rin niyang ipakasal si Ching Yin kay Liu Minghao. Sino ang nakakaalam na ang babaeng iyon na si Ching Yin, ay biglang nag-asawa ng isang lalaking may apelyidong Dao, at dapat pakasalan ang pipong iyon. Kapag naisip niya ang walang silbing manugang sa kanyang pamilya, kumpara kay Liu Minghao na nasa harapan niya, talagang hindi siya karapat-dapat na magdala ng sapatos para kay Liu Minghao. Mas lalong nag-aalala ang puso ni Han Ying. Agad siyang kumunat ng noo sa ikalawang palapag at sumigaw, may mga bisita. Hindi mo ba alam kung paano sila salubungin? Gayunpaman, sa puntong ito, nasa kritikal na sandali si Chinli, saan niya maririnig ang boses sa labas. Ngunit narinig ni Chu Hongmo, na nakatira sa unang palapag, ang balita at lumabas para makita ang bisita. Kumislap ang pagkabagot sa kanyang mga mata. Bakit bumalik ang langaw na ito? Nanay, nag-aayos lang ako. Hindi ko narinig na may darating. Paliwanag ni Chu kay Han Ying. Nang makita si Chu Hongmo, agad na gustong tumayo si Liu Minghao para magsalita, pero hindi binigyan siya ni Chu Hongmo ng pagkakataong magliksi, dumiretso siya sa itaas. Tatawagan ko si Chinli. Ayaw ni Chu Hongmo kay Chinli, pero mas ayaw niya kay Liu Minghao. Isang langaw na hindi makapagsalita at isang langaw na patuloy na bumubulong, mas gusto niya ang una. Sabihin mo sa kanya na bumaba ka agad. Kailan ba nagiging malaki ang kanyang shelf? Kapag may mga bisita, hindi niya alam kung paano magbigay ng bati. Sobrang galit na ngayon si Han Ying, at nakatingin siya sa hagdan. Haha, tita, huwag kang magalit. Pagkatapos ng lahat, ang mga magulang ng sanggol ay hindi naghiwalay. Gusto ni Ching Yin na pakasalan si Chinli. Wala nang ibang paraan. Punong-puno ng pangungutya at pang-iinsulto ang mga mata ni Liu Minghao. Sa pandinig ni Han Ying, kung hindi siya magiging sanggol, paano niya bibigyan si Ching Yin ng pagkakataong papasukin si Chinli sa pamilya? Biglang nagdilim ang mukha ni Han Ying, at nawala ang kaunting pabor na nararamdaman niya kay Chinli. Napakasaya ni Liu Minghao sa ganito. Noong una, ginawa niyang asawa si Ching Yin. Hindi inaasahan, sinamantala ni Chinli na wala siya sa bansa sa loob ng 2 taon. Sa madaling salita, nakita niya ang pipong ito ngayon, para malaman ng lalaking iyon na 18,000 milya ang layo niya sa kanyang sarili. Sabihin din kay Han Ying, ang orihinal na pagpipilian, kung gaano ka-ridiculous. Ibinigay ang Jinshan pero pinili ang Sespit, talagang nagkamali ang mundo. Kumislap ang mga mata ni Liu Minghao sa pangungutya, at hindi siya nagsalita sa sandaling iyon, tahimik na nakatingin sa hagdan. Hindi alam ni Chu Hongmo na umakyat sa itaas na ang layunin ni Liu Minghao ngayon ay ipahiya ang kanyang pamilya. Kumunat ang kanyang noo sa saradong pinto ni Chinli at nagreklamo, ano bang problema ng pagsasara ng pinto sa bahay. Nang magsalita, biglang binuksan ni Chu Hongmo ang pinto, at nakita niya ang hubad na katawan ni Chinli na nakaupo sa kama. Natigilan si Chu Hongmo sa sandaling iyon. Mga ngalun niya. Nareact si Chu Hongmo, namula ang mukha, at biglang sinarado ang pinto ng silid. Chinli, baliw ka na ba? Hindi ka naglo-lock ng pinto nang walang damit sa bahay. Sinabi ni nanay na bumaba ka. May bisita, magmadali ka. Nang matapos ang mga salita, namula ang mukha ni Chu Hongmo, at galit na bumaba sa hagdan. Hindi niya alam kung bakit. Malinaw na galit siya, pero ang isip niya ay puno ng katawan ni Chinli na parang isang Mr. Bodybuilding. Kinagat ni Chu Hongmo ang kanyang mga ngipin at umiling.
Bumaba ka na ba? Dahil hindi niya narinig ang ingay sa itaas, tiningnan lang ni Han Ying si Chu Hongmu. Sandali lang. May hindi mapakilang pakiramdam si Chu Hongmu, at hindi rin niya binigyan ng magandang ekspresyon si Han Ying, dumiretso siyang umupo sa sofa sa bulwagan. Kahit nabiglaan ang paglitaw ni Chu Hongmu, hindi na istorbo ni Qin Li, ngunit matagumpay na nasira ang mga paghihirap ng nakalipas na 10 taon. Pagkatapos ay nakarinig si Qin Li ng isang masamang amoy. Tumingin siya pababa, nakita niya na may maraming kadiliman sa kanyang katawan, at pagkatapos ay ngumiti siya. Mukhang tuluyan ng naalis. Binuksan ni Qin Li ang kanyang bibig, ang kanyang boses ay malalim, parang isang lumang tape na pinakintab ng 100 beses. Kakaiba ang tunog. Hindi siya nagsalita sa loob ng 10 taon at normal na ang kanyang boses. Alam niya na babalik na ito sa normal sa lalong madaling panahon. Tita, ganoon ba kalakas si Qin Li sa bahay? May kumislap na pangungutya sa mga mata ni Liu Minghao. Itim at asul ang mukha ni Han Ying. Hindi siya tanga. Paano niya hindi maririnig ang pangungutya sa mga salita ni Liu Minghao? Isang may asawang manugang ay nagbigay pa ng tingin sa kanyang biyenan. Hindi siya bumaba kahit na tinawag siya ng matagal. Mas lalong pumangit ang mukha ni Han Ying. Ngayon ay tatayo siya at titingnan kung ano ang nangyari kay Qin Li. At si Qin Li naman ay bumaba sa oras na iyon. Sinundan ng mga mata ni Liu Minghao ang takbo, at agad na napuno ng pangungutya at pang-iinsulto ang kanyang mga mata. Ang ganitong uri ng paninda, karapat-dapat bang pakasalan si Qing Yin? Kabanata 2. Hindi alam ni Qin Li na may malaking opinyon ang dalawa sa kanilang sarili. Walang pakialam pa rin siya, kaya kailangan niyang umupo sa sofa. Tumayo ka para sa akin. Uminom ng malakas si Han Ying, nag-isip sandali si Qin Li, bahagyang kumunat ang noo niya pero hindi rin siya nagtanggi. Iniisip niya na biyenan niya si Han Ying. Mabait sa kanya ang pamilya Chu, isa o dalawang salita ng pagsaway, tatanggapin din niya ang pananaw ng kanyang ina. Nang makita ang pagsunod ni Qin Li, medyo gumaan ang mukha ni Han Ying. Bago pa siya makapagsalita ulit, lumapit si Liu Minghao kay Qin Li sa 2 hakbang. Tumingin si Han Ying at nalaman niyang halos magkapareho sila ng taas. Pero kakaiba, si Qin Li, na dati ay mukhang mahina, ay parang mas malakas ngayon kaysa kay Liu Minghao. Natigilan si Han Ying, palihim na sinabi sa kanyang sarili na talagang nahihilo siya. Sa isang banda, parang nagbago ang tao ni Qin Li para kay Chu Hongmu. Gayunpaman, sa paningin ni Liu Minghao, nagpapanggap lang na kalmado si Qin Li. Dalawa ang dahilan ng pagpunta ko rito. Tumingin kay Qin Li, nakangiting sinabi ni Liu Minghao, una, tingnan natin kung anong klaseng tao ang pinakasalan ni Qing Yin. Pangalawa, magdedesisyon ako kung paano pakikitunguhan ang taong ito ayon sa sitwasyon. Nang marinig ito, nagulat si Qin Li. Hindi niya alam kung kailan niya kailangan ng isang outsider para magdesisyon sa kanyang kasal. Tita, kaibigan ko si Qing Yin mula pagkabata. Gusto kong makita kung kaya niyang bigyan ng kaligayahan ang kanyang asawa. Hindi ba ikaw ay hindi masaya? Tanong ni Liu Minghao kay Han Ying. Medyo hindi komportable si Han Ying. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang bagay ng pamilya Chu. Kahit gaano pa kaganda ang relasyon ni Liu Minghao at Qing Yin, mga outsider lang sila. Pero hindi nagsalita si Han Ying. Sinabi niya ito sa kanyang puso. Gusto pa rin niyang makita na mapapahiya si Qin Li. Mas mabuti pa kung makalabas siya sa pamilya Chu para makahanap ng mas magandang kasal si Qing Yin. Dahil hindi nagsalita si Han Ying, itinuring itong pagsang-ayon ni Liu Minghao at tumingin kay Qin Li. Ngayong nakita ko na, magdedesisyon na ako. Umatras si Liu Minghao at tumingin ng may paghamak kay Qin Li, hindi ka karapat-dapat. Kailangan ni Qing Yin ng isang taong makakatulong sa kanya. Ang iyong presensya ay magiging pabigat lang sa kanya. Patuloy na sinabi ni Liu Minghao, hindi ko alam kung ano ang iniisip ni Qing Yin, pero kung may kaunting konsensya ka, dapat mong malaman na para sa kanyang ikabubuti ang pag-iwan kay Qing Yin. Sa ganitong paraan, bibigyan kita ng 100,000 yuan. Simula ngayon, umalis ka sa pamilya Chu. Hindi gumalaw si Qin Li. Tiningnan niya ang mga salita ni Liu Minghao na parang tanga. Mapagmataas at mayabang ang mukha ni Liu Minghao. Sa kanyang palagay, pagkatapos sabihin ito, susugod si Qin Li sa kanya na parang baliw at sasaktan siya. Kahit na masama, magtatapon siya ng mga bagay para patunayan ang kanyang dignidad. Pero ngayon, paano naging kalmado si Qin Li? Nanlamig ang mukha ni Liu Minghao. Hindi niya alam kung bakit, nakatitig sa kanya si Qin Li na may pakiramdam ng takot. Ang pakiramdam na iyon ay nagparamdam sa kanya ng pagkabalisa. Anong tinitignan mo? Isa ka lang na pipi at talunan. Tama ba ako?
Hindi ko iniisip na patay na ang mga magulang ko, pero dumating ako para sirain si Qingyin. Sasabihin ko sa iyo, Qinli, na kung babalik ako ngayon, hindi ko hahayaang makasama ka ulit ni Qingyin. Malapit na, palalayasin ka ng pamilya Chu. Dadalhin ko si Qingyin sa tuktok, at ikaw ay magiging isang pipi na tumitingin sa akin magpakailanman, malamig na sinabi ni Liu Minghao. Pagkatapos ay tumingin siya kay Han Ying, tita, napakaduwag ni Qinli. Paano niya mabibigyan ng kaligayahan si Qingyin? Hanggat sasabihin mo, tita, palayasin mo si Qinli. Ako, si Liu Minghao, ay magdadala ng malaking sedan chair bukas para makuha si Qingyin. Nanginginig ang buong katawan ni Han Ying, at naguluhan ang kanyang puso sa isang sandali. Malamig ang mga mata ni Qinli. Tumingin siya kay Han Ying, pero wala siyang ideya na ipagtanggol ang sarili. Huwag kang tumingin, alam ng isang tanga na pipiliin niya ang isang manugang kaysa sa isang tae. Qinli, hanggat ako si Liu Minghao, tatapakan mo ako. Malamig ang mga mata ni Qinli, at tumingin siya kay Liu Minghao. Ang pares ng mga matang iyon ay walang pakialam sa mundo. Kahit nalampas sa lalim ng buhay at kamatayan, tiningnan ni Liu Minghao ang mga matang ito, at natakot siya mula sa loob hanggang sa labas. Natakot siya sa isang pipi. Ang pakiramdam na iyon ay nagparamdam sa kanya ng kahihiyan. Biglang dumilim ang mukha ni Liu Minghao. Itinaas niya ang kanyang kamay para hilahin ang kwelyo ni Qinli, mabaho kang bata, isa ka lang na pailay. Ano pa ang gusto mo? Kung hindi ka lalabas ngayon, tutulungan kitang lumabas. Sa gayon, susubukan ni Liu Minghao na hilahin ang kwelyo ni Qinli at itapon siya palabas. Mula simula hanggang sa katapusan, hindi nagsalita si Han Ying, parang sumang-ayon siya sa ginawa ni Liu Minghao. Gumawa ng biglaang pagsisikap si Liu Minghao, pero bigla niyang nalaman na hindi niya mahaylas si Qinli. Sino sa tingin mo ang sarili mo? Nang makita na hindi niya maigalaw si Qinli, kinagat ni Liu Minghao ang kanyang mga ngipin at itinaas ang kanyang kamao. Pinukpok niya ang ulo ni Qinli. Walang nakakaisip sa eksena na ito. Natakot din si Chu Hongmo na nanunood ng kaguluhan sa sandaling iyon. Mabilis siyang tumayo para pigilan ito. Gayunpaman, sa susunod na sandali, madaling nahawakan ng isang kamay ang kamao ni Liu Minghao. Hindi na sila makakagalaw pa. At ang may-ari ng kamay na ito ay si Qinli. Ang buong bulwagan ng tatlong tao ay nakatingin kay Qinli, kailan naging napakalakas ni Qinli. Namula ang mukha ni Liu Minghao sa sandaling iyon at sinubukang kumawala, pero hindi gumalaw ang kamay ni Qinli. Isa kang pailay, isang talunan, isang pipi, bitawan mo ako. Namula si Liu Minghao at nagsigaw ng magaspang. Pipi. Sa paningin ng tatlong nagulat, binuksan ni Qinli ang kanyang bibig, talunan. Natahimik ang buong bulwagan. Natigilan si Han Ying, natigilan din si Chu Hongmo. Namula sa galit ang mga mata ni Liu Minghao. Ikaw, nakakapagsalita ka. May sakit na maging pipi kapag nakakapagsalita ka. Hindi ka ba nahihiya na niloko ka ng kapatid ko sa loob ng maraming taon? Mekanikal na sabi ni Chu Hongmo, pero agad siyang nasuklam. Kumunat din ang noo ni Han Ying. Bumalik na sa katinoan si Liu Minghao. Hinawakan niya ang lampara sa isang tabi at binasag ito kay Qinli. Pumunta ka sa impyerno. Bago pa bumagsak ang lampara, biglang hinawakan ni Qinli ang leeg ni Liu Minghao. Sa isang iglap, naging lila ang mukha ni Liu Minghao. Anong ginagawa mo? Bitawan mo ako. Nag-aalala si Liu Minghao. Ang lakas ng kamay sa kanyang leeg ay hindi ka panipaniwala. Sino ka ba? Sinusubukan mo ba akong patayin? Kumunat ang noo ni Qinli, at umabot na sa sukdulan ang kanyang pasensya kay Liu Minghao. Qinli, tumigil ka. Alam mo bang labag sa batas ang pagsuntok ng tao? Natatakot na mamatay si Han Ying dahil natatakot siyang pilitin ni Qinli na maibalik sa kanluran si Liu Minghao. Natigilan si Qinli at kumunat ang noo kay Han Ying. Labag sa batas ang pagsuntok ng tao. Nang sinuntok siya ni Liu Minghao, bakit hindi mo siya pinakinggan na lumalabag siya sa batas? Habang gusto pang magpaliwanag ni Qinli, biglang tumunog ang telepono ni Han Ying. Agad na sinagot ni Han Ying ang tawag, at parang nag-aalala ang mga tao sa loob. Matapos sabihin ang isang bagay ng malakas, nagyelo si Han Ying sa kanyang kinatatayuan. Ikaw, anong sinasabi mo? Nahuli si Qingyin. Nahuli si Chu Qingyin. Naguluhan ang buong silid. Sige, pupunta na ako, pupunta na ako. Binaba ni Han Ying ang telepono at nag-aalala. Nang makita ito, biglang binitawan ni Qinli si Liu Minghao, pero naalala na niya si Liu Minghao sa kanyang puso. Kung hindi alam ni Liu Minghao kung ano ang tama at mali, huwag siyang sisihin sa kanyang kawalang galang. Tita, anong nangyari kay Qingyin?
Hinimas ni Liu Minghao ang kanyang leeg at puno ng galit ang kanyang mga mata. Pinigilan niya ang kanyang galit. Naalala niya ang pangyayaring ito ngayon. Aksidente sa kumpanya, napapalibutan ng pulisya, nahuli si Qing Yin. Nag-aalalang sinabi ni Han Ying. Pulis, huwag kang mag-alala, tita. May koneksyon ako sa pulisya rito. Sasama ako sa iyo at pag-uusapan natin ito. Siguradong magiging ayos lang si Qing Yin. Nang sabihin ito ni Liu Minghao, nakahinga ng maluwag si Han Ying at dinala si Liu Minghao at Chu Hongmo palabas. Kumislap ang mga mata ni Qin Li, at agad siyang sumunod palabas. Anong ginagawa mo dyan? Manatili ka sa bahay para hindi ka magulo at hilingin sa akin na panasan ang puwet mo. May pagkasuklam sa kanyang mukha, mabilis na umalis si Han Ying. Tumayo si Qin Li sa pintuan, nakatingin sa lahat ng nangyayari sa sandaling iyon, walang malaking pakiramdam sa kanyang puso. Matagal na niyang alam na ayaw makita ng pamilya Chu, dahil noong simula ng kasal, nagpumilit si Qing Yin na magpakasal, at ayaw ng matanda. Ngayon, nang dumating ang pamilya Liu para magkagulo, mas lalong nasuklam si Han Ying kay Qin Li. Kahit papaano, asawa niya si Qing Yin. Dahil nasa problema siya, kailangan niyang pumunta para tingnan kung makakatulong siya. Lumabas si Qin Li ng gate at huminto ng taxi, pumunta ka sa Tianjin Makeup Company. Sa sandaling iyon, may grupo ng mga tao sa paligid ng gate ng Tianjin Makeup Company. Mula sa loob ng bulwagan, paminsan-minsan ay naririnig ang tunog ng galit na pag-inom, isang kaakit-akit na babae na may malukong at umbok na katawan, napapalibutan sa gitna. At ang babaeng ito ay si Chu Qingyin. Katapat lang ni Chu Qingyin, may babaeng may taghiyawat sa mukha. Hysterical ang babae kay Chu Qingyin at patuloy na sumisigaw at nagagalit. Well, nasira ang mukha ko dahil sa mga pampaganda na ibinebenta mo. Napakasama ng puso mo. Lahat ng mga pampaganda na ito ay ibinebenta. Panipi. Tumingin si Chu Qingyin sa mga tao sa paligid niya at nakinig sa mga salita ng babae na may nag-aalalang mukha. Wala dapat masama sa mga pampaganda. Paano nagkaroon ng taghiyawat ang taong ito sa kanyang mukha? Tiningnan ng babae ang magandang mukha ni Chu Qingyin, at isang alon ng inggit ang sumabog sa kanyang ulo. Sasabihin ko sa iyo, o makukulong ka. O kaya ay ahitin mo ang iyong sariling mukha, lumuhad ka sa akin at humingi ng tawad, at bayaran mo ako ng 100 milyong yuan para sa pagkawala. Panipi. Ito, nawala ang boses ni Chu Qing. Ang bibig ng leon. 100 milyong yuan, kahit na ang ari-arian ng buong pamilya Chu, hindi sapat. Walang magawa na tumingin si Chu Qingyin sa paligid, at ang mga taong nakikita niya ay agad na yumuko at umatras. Malinaw na walang gustong makisali dito. Pagkatapos ng lahat, ang babaeng dumating ngayon ay mula sa isang mayamang pamilya. Hindi nila kayang panagutan kung sakaling makisali sila sa gulo. Nang makita ang kanyang mga dating kasamahan na ganito, nanlamig ang puso ni Chu Qingyin. Sa sandaling iyon, nagkaroon ng kaguluhan sa pintuan, at pagkatapos ay pumasok si Han Ying. At nang makita ang sitwasyon ng babaeng ito, nagulat din ang tatlong tao. Ngayon alam na nila na hindi madali ang gagawin. Maria, natigilan si Chu Qingyin nang makita si Han Ying. Tinawagan ako ng kasamahan mo. Anong nangyari? Tanong ni Han Ying, lumulunok. Kinagat ni Qingyin ang kanyang mga ngipin at mabilis na ipinaliwanag ito. Dahil sa mga pampaganda na ibinebenta niya, hindi alam ng babae kung bakit siya nagkaroon ng taghiyawat sa kanyang mukha, pero walang ibang gumagamit nito maliban sa babaeng ito. Ikaw ba ang kanyang ina? Tumawa ang babae, sa ganitong kaso, mabilis kang maglabas ng 100 milyong yuan na kabayaran, hayaan mong ahitin ng iyong anak na babae ang kanyang mukha, lumuhad at humingi ng tawad, at magiging ayos na ang bagay na ito. Kung hindi, makukulong ka para sa akin. Umilaglag ang babae. Ano? 100 milyon. Naguluhan si Han Ying. Kumunat ang loo ni Liu Minghao at lumapit, ginang. Sinabi rin ni Qingyin na maraming tao ang gumagamit ng pampaganda na ito, pero ikaw lang ang may ganitong sitwasyon, na malinaw na hindi dahilan ng pampaganda. Lumubog ang mukha ng babae, anong ibig mong sabihin, mabaho kang bata? Mahirap ba para sa akin na gawing allergic ang sarili ko para mag-blackmail? Medyo nag-aalala rin si Liu Minghao, pero nagpapanggap siyang kalmado, kung hindi, umatras tayo ng isang hakbang. May kaunting pagkakaibigan ako sa pinuno ng distrito na ito. Kung matatapos na ito, masasabi ko sa iyo kung ano ang kailangan mo at kung paano bubuo ang proyekto. Tiyak na ibibigay ko ito sa iyo. Sino ka ba, pinuno? Ang pinuno ng distrito ay isang tae sa harap ko. Biglang binuksan ng babae ang kanyang bibig at tumingin ng may paghamak kay Liu Minghao. Ako ang kapatid ni Kalihim Liu. Ano, Kalihim Liu? Lubos na nadaya si Liu Minghao.
Iyon ang bagong libro ng Yang Cheng. Nang marinig ang mga salita ng babaeng ito, sa isang iglap, mabilis na umatras ang mga tao sa paligid, natigilan din si Chu Qingyin. Hindi niya inaasahan na ang isang maliit na pagkakamali ay magpapasimula ng ganitong tao. Tanga si Han Ying. Ano ang gagawin ko? Nagulat ang lahat, tahimik ding umatras si Liu Minghao sa isang tabi sa sandaling iyon, hindi niya kayang makialam sa antas na ito, natural na ayaw niyang masangkot. Nang makita si Liu Minghao na ganito, nagalit si Han Ying. Sinaway mo lang ang manugang ko sa bahay ko at sinabi mong gusto mong bigyan ng kaligayahan ang anak ko, pero ngayon kailangan mo nang linisin ang sarili mo. Kabanata 3. Hindi nakikita ni Chu Qingyin na may mali sa pangungusap na iyon. Dahil mula nang makapasok si Qin Li sa kanilang bahay, sinabi na niya ito kay Qin Li. Ngayon nang sinabi niya ito, mas malamig na tumawa ang mga tao sa paligid niya. Ang isang lalaking kumakain at gumagastos ng pera ng kanyang asawa ay nahihiya pa ring sabihin na kaya niyang gamutin ang isang sakit. Nakakatawa. Umiling at tumawa ang mga tao sa paligid. At ang babaeng may taghiyawat sa mukha ay sobrang nagagalit sa sandaling iyon, wala akong pakialam sa inyong mga pribadong bagay. Kahit papaano, kung hindi mo gagamutin ang taghiyawat sa mukha ko ngayon, bibigyan mo ako ng 100 milyong kabayaran. Kung hindi, hanggat sasabihin ko, palalayasin ang buong pamilya mo sa Yangcheng. Nang matapos ang mga salita ng babae, biglang namutla ang mukha ni Chu Qingyin at Han Ying. Palayasin sa Yangcheng. Nagawa nilang kumita ng 10-10 milyong pera sa Yangcheng. Kung lalabas sila sa Yangcheng, hindi ba nila kailangang magsimula muli? Qingyin. Sabi ulit ni Qin Li, walang sino man dito ang makakapagamot nito, at hindi makakakuha ang pamilya ng 100 milyon. Bakit hindi mo ako hayaang subukan? Kahit gaano pa kasama, hindi ito kasing sama ng ngayon. Sigurado si Qin Li na kaya niyang gamutin ito. Nang makuha niya ang natutunan ng matanda sa buong buhay niya, napakatalino niya sa kanyang sariling mga kasanayan sa medisina. Magagawa niyang garantiya na kailangan lang niya ng ilang halamang gamot, halo-haluin, durugin at ilagay sa mukha ng babae. Sa loob ng 10 minuto, tiyak na magagaling ang babae na parang dati. Gumalaw ang puso ni Chu Qingyin, tama nga. Tama si Qin Li, pero hindi ka doktor at wala kang sertipiko sa medisina. Kung magsisimula kang pumatay ng tao, hindi ba malilibing ang pamilya Cho kasama mo? Lumapit si Han Ying at kumunat ang noo. Qin Li, ayaw mo nang mabuhay. Huwag mong idadamay si Qingyin. Kung talagang gusto mong magamot, manampa ka sa Diyos na kung mapapahamak ang pamilya Chu, ikaw ang magdadala ng lahat ng panganib. Malakas na nagsalita si Liu Minghao. Nang marinig ito, nanlamig ang mga mata ni Qin Li. Pero ang nakakatawa ay nang lumabas ang mga salita ni Liu Minghao, tumango si Han Ying. Wala nang ibang sinabi si Chu Qingyin. Nagngisi si Qin Li at umiling. Lumapit ulit siya, ginang, ako si Qin Li, ginagarantiya ko ang buhay ko ngayon. Kung hindi ko ito magagaling, handa akong tanggapin ang anumang parusa. Wala akong kinalaman sa pamilya Chu. Nang matapos ang pangungusap na ito, nagkaroon ng buntong hininga sa paligid. Masaya at mapagmataas nang umiti si Liu Minghao, at bahagyang nagbago ang mukha ni Chu Qingyin, hindi niya alam kung bakit may kaunting pagkakasala sa kanyang puso. Pero sa susunod na sandali ay magre-react siya, ano ba ang pagkakasala niya sa isang pauunan? Hindi ka ba marunong magsalita, kaya ano? Simula pa lang ng pagsasalita ko. Nagpapakita lang ako rito. Hayaan siyang manampa na tama ito, o mapapahamak ang pamilya Cho kasama niya. Hindi alam ni Qin Li kung ano ang iniisip ni Chu Qingyin sa sandaling iyon. Handang manampa na para matapos na ang bagay na ito, para makalaya si Chu Qingyin. Pero talagang hindi inaasahan, nandito siya para tulungan si Chu Qingyin, pero gusto siyang linisin ni Chu Qingyin. Sige, hahayaan kitang gawin ito. Kahit papaano, lahat ng pulis ay narito. Kung hindi mo ito magagaling, hahayaan kong dalhin kanila kaagad. Panipi. Ang pangalan ng babae ay Liu Wan, ang kapatid ni Liu Zhongguo, kalihim Liu. Pumunta siya sa Yangcheng para alagaan ang matanda. Hinayla siya ni Chu Qingyin para bumili ng mga produkto. Hindi niya inaasahan na mangyayari ang ganitong bagay. Sa sandaling iyon, nang sabihin ito ng babae, natahimik ang paligid at walang gustong masaktan ang fish pond. Tumango si Qin Li, walang problema. Pagkatapos ay tumingin siya kay Chu Qingyin, may batika sa kaliwa sa pintuan. Pumunta ka at tulungan mo akong kumuha ng ilang halamang gamot. Bilhin mo rin ang isang tampong stone. Sa gayon, kinuha ni Qin Li ang isang piraso ng papel sa harap ng desk, mabilis na isinulat ang pangalan ng gamot dito, at pagkatapos ay ibinigay ito kay Chu Qingyin.
Nang makita ito, kakaiba ang tingin ni Chu Qingyin. Talagang hindi niya alam kung paano magamot si Qin Li. Yumuko siya. Ang mga halamang gamot sa papel ay karaniwan, tulad ng Angelica sinensis, Sephora flavescens, Coptis chinensis, at iba pa. Sigurado ka ba? Kumunat ang noo ni Chu Qingyin. Sige. Tumanggaw si Qin Li at tumingin kay Liu Wan. Kinagat ni Chu Qingyin ang kanyang labi at mabilis na lumabas ng batika. Dahil nilinis sila ni Qin Li, wala na siyang kinakatakutan. Nang umalis si Chu Qingyin, tumingin si Qin Li kay Liu Wan, walang problema sa mga produkto ng Tianying Cosmetics Company. Ang problema lang ay iba ang iyong balat sa iba, at malakas ang iyong panloob na apoy. Ito ang resulta ng magkakasamang epekto at taghiyawat sa produktong ito. Nang marinig ito ni Liu Wan, sinabi niya, ibig mo bang sabihin na nagkaroon ako ng taghiyawat dahil sa sarili ko? Tama. Tumanggaw si Qin Li, ang produktong ito ay hindi angkop sa iyong pangangatawan, hindi ito problema ng produkto. Sa sandaling iyon, pumasok si Chu Qingyin na may bag ng mga halamang gamot at isang tampon stone. Sa pakete ng papel, lahat ng uri ng halamang gamot ay nahahati sa maliliit na pakete. Lumapit si Qin Li at hinalo ang lahat ng halamang gamot. Pagkatapos ay ilagay ang ramang stone, 3 o 2 ay dinurog, hinalo sa tubig. Pagkatapos, isang espiritual na kapangyarihan na hindi nakikita ng mga outsider ay damaloy sa putik ng gamot kasama ang mga daliri ni Qin Li. Okay na. Inilagay ni Qin Li ang putik ng gamot sa harap ni Liu Wan, ilagay ito sa mukha sa loob ng 10 minuto, at aalisin ng gamot ang sakit. Ganoon lang. Isang tumpok ng halamang gamot na hinalo, magdagdag ng kaunting tubig. Hahaha, iniisip mo bang tanga ang lahat? Tumawa ng malakas si Liu Minghao. Nagpakita rin ng pag-aalinlangan ang mukha ni Liu Wan. Nagngisi si Qin Li, ako ang hindi makakapagamot nito. Wala ka nang pakialam dito. Sa isang sandali, puno ng kahihiyan ang mukha ni Liu Minghao. Ang mga gamot na ito ay pang-alis ng init at pang-detoxify, kahit para sa mga ordinaryong tao, walang side effects. Sabi ni Qin Li, kung hindi ka naniniwala, maaari kang maglagay ng kaunti sa iyong mga kamay. Kinagat ni Liu Wan ang kanyang mga ngipin, hindi, ang mukha ko ay ganyan na. Sa gayon, tinakpan niya ang kanyang mukha ng putik at naghintay na lumipas ang oras. Makikita ko kung paano mo gagamutin ang taghiyawat ng ginang na ito gamit ang kalokohan na ito. Punong-puno ng pangungutya ang tono ni Liu Minghao. Gusto niyang mahuli sa kulungan ngayon para makahiwalay si Chu Qingyin at makasama siya. Medyo komplikado ang mga mukha ni Chu Qingyin, Han Ying at Chu Hongmu. Sumali si Qin Li sa kanilang pamilya 1 taon na ang nakalilipas. Sa loob ng 1 taong ito, masasabi nilang kilala na nila ng husto si Qin Li. Pero ngayon, parang nagbago na ang tao ni Qin Li. Kailan ito gagamutin? Kailan ka naglakas loob na maging matigas? Walang malay, mabilis na nawala ang 10 minuto, hindi naghintay na magsalita si Qin Li, hindi na makapaghintay na magngisi si Liu Minghao. 10 minuto na, Qin Li, oras na ba para hugasan ang putik ng gamot? Tumingin si Qin Li kay Liu Minghao. Sa sandaling iyon, malamig at madilim siya. Sa isang sandali, nanatili sa lugar si Liu Minghao. Ginang, iyon ang banyo sa harap. Tinuro ni Qin Li ang harap at naglakad si Liu Wan. Pero sa loob ng 1 o 2 minuto, may sigaw sa banyo. Wow! Sa isang iglap, kumulo ang buong bulwagan, at biglang tumingin silang lahat kay Qin Li. At naisip din ito ni Liu Minghao, tumatawa, alam kong may mangyayari. Hihintayin ka ni Qin Li na mamatay. Kumunat bahagya ang noo ni Qin Li sa sandaling iyon, hindi ba dapat? May mali ba, Qin Li? Mahirap habulin ang sinasabi mo. Huwag mong kalimutang alagaan ang iyong sarili. Mahigpit na kumunat ang noo ni Chu Hongmo at mukhang nasuklam. Matagal ko nang alam na hindi makakagawa ng kahit ano ang basura na ito. Nagpapakita pa rin siya rito. Medyo nagulo ang puso ni Qin Li, pero sa sandaling iyon, isang babaeng may mapuputing mukha ang lumabas ng banyo. Nang makarating sila sa lahat, kinilala ng lahat na hindi ito si Liu Wan. Ito, ang mukha ni Liu Wan ay kasing kinis ng mukha ng isang sanggol, mas maputi kaysa sa balat sa kanyang leeg, at nawala ang lahat ng mga pulobot. Sa isang sandali lang, hindi na nila nakilala. Nang makita ito, dahan-dahang huminga ng maluwag si Qin Li. Sinabi niya, dapat walang problema. Lumapit si Liu Wan at hinawakan ang kamay ni Qin Li, kapatid, Diyos, Diyos. Hindi lang si Liu Wan, pati na rin ang mga tao sa paligid niya. Mas lalo pang nagulat si Chu Qingyin at ang iba pa. Ang mangkok ng putik ng gamot na iyon ay may ganitong mahiwagang epekto. Ang iyong therapy ay muling pagkabuhay ni Huatwo.
Nagliwanag ang mga mata ni Liuwan at biglang naalala, kapatid, dahil napakatalino mo, hindi ko alam kung kaya mo ring gamutin ang ibang sakit. Tinaas ni Chinli ang kanyang kilay, gusto mo ring makita kung anong sakit iyon. Ang sakit ng aking ama. Pumunta ako sa Yangcheng ngayon para alagaan ang aking ama. Ang kanyang sakit ay napakakomplikado. Kung gusto mo, dadalhin kita para makita siya ngayon. Sabi ni Liu Wan, nang makita ang pag-aalinlangan ni Chinli, agad niyang sinabi, hanggat nangako kang makita siya, kahit na magamot mo man o hindi, bibigyan kita ng bayad sa pagbisita. Kung magagaling mo siya, bibigyan kita ng isa pang bayad sa paggamot. Sa gayon, naglabas si Liu Wan ng 5 daliri, 50 milyon. Sa isang sandali, lahat ng tao sa buong bulwagan ay humihinga ng malalim. Mas lalo pang nagulat si Chu Qingyin at Han Ying. 50 milyong yuan ay katumbas ng kita ng pamilya Chu sa loob ng isang taon. Agad na tumango si Chinli, pinapangako ko sa iyo. Nababaliw ka na. Nang matapos ang boses ni Chinli, biglang lumapit si Chu Qingyin, huwag kang pumunta. Hindi ka doktor. Hindi mo kayang lutisin ang ganitong uri ng problema. Ang paggamot sa taghiyawat at mga malalang sakit ay hindi pareho. Alam ko, ngumiti si Chinli, huwag kang mag-alala, pupunta ako at titingnan ko at gagawin ko ang aking makakaya. Kumunat ang noo ni Chu Qingyin at nagngisi, talagang mahirap. Iniisip mo bang makakalipad ka sa langit? Well, titingnan mo. Kung may mangyari, huwag mo akong hilingin na panasan ang puwet mo. Nang matapos ang mga salita, tumalikod si Chu Qingyin para umalis, sa kanyang palagay, sa sandaling ito ay umabot na sa antas ng kawalang katwiran si Chinli. Pero may buhol sa kanyang puso, hindi mapigilan. Hindi pinansin ni Chinli ang mga salita ni Chu Qingyin. Alam niyang nag-aalala si Chu Qingyin na hindi siya makakaalis. Pagkatapos ng lahat, ang taong gusto niyang makita ay ang ama ni Kalihim Liu. Kapatid, kumunat ang noo ni Liu Wan, kung gusto mo, pupunta tayo sa ospital ngayon. Susuriin ang aking ama ngayon. Sige, tumangaw si Chinli at lumabas ng pinto kasama si Liu Wan. Habang sinusundan ni Chinli si Liu Wan papunta sa ospital, biglang tumigil si Chu Qingyin na naglalakad kasama si Han Ying at lumingon sa ospital. Bumalik ka muna, pupunta ako sa ospital. Sa gayon, mabilis na naglakad si Chu Qingyin palayo. Kahit papaano, tinulungan siya ni Chinli ngayon, kung hindi, luluhod siya sa harap ng babae at hihingi ng tawad. Para lang sa kadahilanang ito, hindi niya hahayaang mamatay si Chinli. Malinis na boses. Nang makita na umalis si Chu Qingyin, kinagat ni Liu Minghao ang kanyang mga ngipin at sumunod sa kanya, may kotse ako. Sumakay ka sa kotse ko, mas mabilis. Hindi tumanggi si Chu Qingyin. Nang makasakay si Chu Qingyin sa kotse, dumilim ang mukha ni Liu Minghao, anong ginagawa mo sa nakaraan? Para sa isang basura, sulit ba ito? Isinara ni Chu Qingyin ang pinto gamit ang kanyang kamay, isang basura, pero nagamot niya ang taghiyawat na hindi kayang gamutin ng lahat. Nanigas ang mukha ni Liu Minghao, at sumigaw siya at lumabas gamit ang isang paa ng accelerator. Alam niyang wala siyang magawa kanina, pero madaling nalutas ito ni Chinli, pero talagang hindi siya naniniwala na kaya ni Chinli iyon. Swerte lang iyon. Sarkastikong sinabi ni Liu Minghao, well, kapag nakarating ka na sa ospital, hahayaan kitang makita kung paano niya ipinakita ang kanyang tunay na anyo. Sa oras na iyon, hahayaan kitang mamatay. Kabanata 4, nang dumating sina Chu Qingyin at Liu Minghao, kakababa lang ni Chinli sa sasakyan, at tumanggap ng tawag si Liu Wan. Inilipat sa ICU. Ayos lang naman kahapon. Anong nangyari? Hawak ni Liu Wan ang telepono na parang nabitawan ito, at puno ng pag-aalala ang kanyang mukha. Sige, pupunta na ako dyan. Mabilis na tumakbo si Liu Wan papunta sa ospital. Nang makita ito, mabilis na sumunod si Chinli. Nakita ni Liu Wan ang figure ni Chinli na parang tulala, may kaunting paghingi ng tawad, pasensya na, hindi nakita kailangan dito, ang aking ama ay inilipat na sa intensive care unit, baka ngayon ay operahan na siya. Hahayaan ni Liu Wan na makita ito ni Chinli. Baka makatakas siya. Pero ngayon ay seryoso na ang sakit, sa kanyang palagay, wala nang kakayahan si Chinli na gamutin ang isang kritikal na pasyente. Nakangiting sinabi ni Chinli, huwag kang mag-alala, Ginang Liu. Hindi ko pa nakikita ang pasyente. Baka matulungan kita. Hindi ko kaya, maghihintay na lang ako sa labas. Hindi kita maaantala. Hindi siya isang birhen, hindi siya isang sakit sa ulo. Ngayon ang unang pagkakataon na gagamitin ito pagkatapos makuha ang mga kapangyarihang iyon. Gusto ni Chinli na makita kung anong antas ang kakayahang ito. Isang mahalagang pagkakataon ng araw na ito. Nag-isip si Liu Wan ng ilang sandali.
Pagkatapos ng lahat, siya ang tumawag kay Chinli. Hindi tama na palayasin ang mga tao ngayon, kaya tumango siya. Habang papunta sa ward, nakita ni Chinli na ang matandang lalaki sa loob ay puno ng mga tubo at nakahiga sa kama. Mabilis nilang sinuot ang mga sterile na damit at pumasok. Sa sandaling iyon, may dalawa pang tao sa ward. Nakilala ni Chinli ang isa sa kanila bilang Kalihim Liu. Ang isa ay isang dayuhan. Pagpasok ni Liu Wan, lumingon si Kalihim Liu at sinabi, "Nandito ka na pala." Pagkatapos niyang magsalita, kumunat ang kanyang noo at tumitig kay Chinli, "Sino siya?" Sabi ni Liu Wan, isang tradisyonal na manggagamot ng China. "Ang taghiyawat ko nitong mga nakaraang araw ay pneumonia. Gusto kong tingnan niya ang sakit ng aking ama." Tiningnan ni Kalihim Liu si Chinli mula ulo hanggang paa, isang napakabatang TCM. "Bata, ipakita mo sa akin ang iyong medical certificate." Ngumiti si Chinli, "Wala akong medical certificate, pero sigurado akong magagamot ko ang matandang lalaking ito." Pagpasok pa lang niya, tiningnan niya ang matandang lalaki sa kama. Ang matandang lalaki ay may nakatagong sakit, at medyo kakaiba ang sitwasyon sa sandaling iyon. "Hahaha, hindi ka nahihiya. Isang binata na walang medical certificate ang nagsasabing kaya niyang gamutin ang aking ama. Ate, nababaliw ka na ba? May dala ka pang ang ganitong mga tao. Palabasin mo siya. Mayroon akong tao dito. Isa ito sa mga pinakamahusay na doktor sa German Internal Medicine Department na sumakay ng eroplano para operahan ang kanyang ama." Kumunat ang kilay ni Liu Wan, at medyo nasa isang mahirap na sitwasyon siya sa sandaling iyon, pero lumingon pa rin siya, "Pasensya na, kapatid, bumalik ka na." Kinagat ni Chinli ang kanyang labi. Sinabi na ng mga tao iyon, at wala siyang interes na idikit ang kanyang mainit na mukha sa kanyang malamig na puwet. Ngayon ay lumingon siya at umalis sa ICU. Pero sa oras na iyon, ang matandang lalaki na nakakunot ang noo sa kama ay biglang nagkaroon ng convulsion, at gumawa rin siya ng isang tunog na whoosh sa kanyang bibig. Ang kanyang mukha ay mabangis, at parang mamamatay na siya. Ang ganitong sitwasyon ay nagdulot ng pagkagulat sa apat na tao sa eksena sa isang sandali, at namutla si Kalihim Liu sa isang iglap. Tatay, anong nangyari sa iyo? Dr. Mickey, anong nangyari sa aking ama?" Hinawakan ni Kalihim Liu ang dayami at tinulak si Mickey papunta sa kama ng ospital. Si Chinli, na aalis na sana, ay lumingon at nakita na lumapit si Liu Wan. Wala siyang gana na magdesisyon kung aalis si Chinli o hindi. Sa isang sandali, ang buong ward ay napuno ng pakiramdam ng pag-aalala. Walang problema. Ang hininga lang na dulot ng cardiovascular system ay hindi makinis, na nagdulot ng biglaang spasm ng puso. Sa ganitong kaso, kumuha lang ng sedative. Sabi ni Mickey. Pagkatapos ay magmadali, nag-aalala si Kalihim Liu. Kumunat ang noo ni Chinli ngayon, tranquilizer. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at sinabi, "Alam mo ba ang kalagayan ng matandang lalaki? Kahit na may cardiovascular disease siya, may mga nakatagong sakit sa kanyang katawan, at ang kanyang pangangatawan ay tumataboy. Ang injection na ito ay itutulak siya sa bangin. Alam mo kung ano, ang doktor na inanyayahan ko mula sa Germany ay hindi kasing husay mo na wala man lang medical certificate. Ate, bakit hindi umalis ang lalaking ito?" Agad na nagalit si Kalihim Liu, at dapat niyang i-fart ng lubusan ang mga salita ni Chinli. Hindi maganda ang mukha ni Liu Wan sa sandaling iyon. Paulit-ulit na binigyan niya si Chinli ng mukha, at si Chinli ay ganoon pa ring walang utang na loob. Parang nagustuhan ni Chinli ang 50 milyong sinabi niya noong una. Talagang bulag siya. Nagustuhan niya ang ganitong basura. "Kung hindi ka pa aalis, tatawag ako ng security." Malamig ang tingin ni Liu Wan. Nang makita ito, huminga ng malalim si Chinli, "Sige, aalis na ako. Pero sigurado akong magsisisi ka." Pagkatapos ay diretsyong umalis siya sa ward. Nang isasara na niya ang ward, may nabasag sa pinto ng ward. May magandang pangangatawan si Chinli. May isip na kung medyo mas mabagal lang siya kanina, masasaktan ang kanyang ulo. Nanlamig ang mga mata ni Chinli. Mabait siyang nanghikayat. Kahit na ayaw niyang magpasalamat, ginawa pa rin niya ito. May malakas na sigaw sa ward, "Anong klaseng unggoy iyan, naglakas loob pang sampay ng aking ama." Kasabay nito, dalawang figure ang dumating sa dulo ng koridor at nakabunggo kay Chinli, nakakalabas lang ng silid ng pasyente. Sila sina Chu Qingyin at Liu Minghao. Kanina, malinaw nilang nakita na nabasag ang pinto sa likod ni Chinli, at ang mura ay nagmula sa loob. Puno ng pangungutya ang mukha ni Liu Minghao, at puno ng pagkasuklam ang mukha ni Chu Qingyin. Ngayon alam mo na namalas lang ang paggamot sa taghiyawat. Nagngisi si Chu Qingyin, "Talagang may mukha pang palayasin mula rito." "Qingyin, hindi ako iyon.
Bakit mo iniisip siya? Pero hindi na siya pipi, pero ang basura ay basura pa rin. Isang katotohanang hindi mababago. Nagngisi si Liu Minghao, pero ang pag-aalala sa ganitong uri ng basura ay pag-aaksaya lang ng oras natin. Kumunat ang noo ni Chu Qingyin, umalis ka muna. Natigilan si Liu Minghao, Qingyin. Ang bagay ko ito, wala kang pakialam dito. Kahit ano pa man si Qin Li, asawa pa rin siya ni Chu Qingyin. Hindi siya komportable na marinig na sinasabi ng iba na hindi maganda ang kanyang asawa. Biglang dumilim ang mga mata ni Liu Minghao. Sa oras na iyon, biglang bumukas ang pinto ng ward, at may sigaw, "Tatay! Tatay, anong nangyari sa iyo? Gumising ka." Lumingon si Qin Lipton at nakita na ang matandang lalaki sa kama ng ospital ay direktang nasa koma sa sandaling iyon, at ang heart rate meter ay patuloy na bumababa. Pero ang mukha ng doktor na iyon mula sa Germany ay tulala, bumubulong sa bibig, imposible, ang ganitong uri ng sitwasyon ay okay lang sa tranquilizer, paano pa mas lumala pagkatapos. Pero sa isang iglap na puno ng mga doktor ang ward, at ang mga manggagamot ng Yangcheng People's Hospital ay nagtipon dito. Cardiac compression, electric shock therapy, lahat ng uri ng mga first aid measures ay ginamit, pero hindi pa rin ito nakatulong. Bamantong hininga si Mickey, ginagawa na natin ang aming makakaya. Maghanda na tayo. Nakahiga sina Liuan at Kalihim Liu sa harap ng kama ng matanda, umiiyak ng malakas. Hindi nila maintindihan kung paano, sa sandaling ito, ang kanilang ama ay nahulog sa bangin. Sa oras na ito, isang figure ang lumapit kay Liuan. Magagamot ko ito. Hindi ito masyadong malakas, pero nagtagumpay ito sa pagkuha ng atensyon ng buong ward. Qin Li. Natigilan si Liuan, at umakyat ang pag-asa sa kanyang puso, ikaw. Talaga bang kaya mong gamutin? Lumayas ka na rito. Biglang sinabi ni Kalihim Liu, wala kang lugar dito, pero isang sakam na bata ang naglakas loob na magpanggap na isang tradisyonal na manggagamot ng China. Gulo ang buong ward, naharang si Chu Qingyin sa labas, puno ng pagkasuklam ang kanyang mukha. Magaling si Qin Li sa paghahanap ng gulo. Malulutas ba niya ang sitwasyon na ito? Sa oras na iyon, may nangyaring isang bagay talaga. Hindi makatakas ang pamilya Chu. Ang mga salita ni Kalihim Liu ay nagdulot ng maraming paghikbi, at biglang nagulat ang ilan sa mga doktor. Ikaw ba si Qin Li? Lumingon si Qin Li at nakita niyang kausap niya ang isang batang doktor na hindi niya kilala. Puno ng pangungutya ang batang doktor, hindi ka ba ang pipi na asawa ni Chu Qingyin? Kailan pa naglakas loob ang basura na pumunta sa bahay ni Qingyin nang walang trabaho? Sa isang salita, nagmukhang may paghamak ang lahat. Ano ang problema? O isang pipi? Kasama ang mga salitang ito, si Qin Li sa sandaling ito ay direktang tinukoy nila bilang isang basura na gustong pumatay ng tao. Nang marinig ito ni Kalihim Liu, mas lalo siyang nagalit at nanginginig, lumayas ka na rito. Huwag mo na akong ulitin pa. Malamig ang mukha ni Qin Li, Kalihim Liu, ito ang iyong ama. Sa sandaling ito, walang magawa ang mga doktor sa buong ward. Hayaan mo na, alam mo kung ano ang mga kahihinatnan. Sa sandaling iyon, naging mahinahon si Kalihim Liu, pero kinagat pa rin niya ang kanyang mga ngipin, wala kang kinalaman dyan. Kapatid, mahinang sinabi ni Liu Wanchan, dahil walang makakapagamot, hayaan mo siyang tingnan. Well, gaya ng alam mo, napakaraming doktor ang hindi makatulong. Sinabi ni Mickey na kailangan niyang maghanda para sa hinaharap. Ano ang magagawa ng batang ito? Para lang makuha ang atensyon ko. Tumingin si Kalihim Liu kay Qin Li na may pagkasuklam. Kalihim Liu, pwede kang makipagpustahan sa akin. Ngumiti si Qin Li. Kung hindi niya ito makikita ngayon, hindi niya ito magagamot. Gayunpaman, matapos manahin ang mga kasanayan at kakayahan sa medisina ng matanda, alam niya na habang lumalaki ang kakayahan, lumalaki rin ang responsibilidad. Kung nakita niya ito ngayon, hindi siya magiging walang magawa. Pagpustahan. Nagngisi si Kalihim Liu, ano ang maibibigay mo sa akin? Kung gagamutin ko ang iyong ama, dapat kang humingi ng tawad sa akin. Kung hindi ko magagamot ang iyong ama, ikukulong mo ako. Kahit barilin. Ganoon ba kalupit? Natigilan din ang lalaking doktor na nangutya kay Qin Li kanina, at kinagat ang kanyang mga ngipin si Chu Qingyin sa pinto. Baliw na ang tanga na ito. Bahagyang lumiit ang mga mata ni Kalihim Liu. Hindi niya inaasahan na lalakas ang loob ni Qin Li na isugal ang kanyang buhay para sa ama niya. Nang maisip ito, bahagyang gamaan ang mukha ni Kalihim Liu at umatras. Sige, pagpupustahan kita. Nang marinig ito, nakahinga ng maluwag si Qin Li. Agad siyang lumapit at mabilis na hinawakan ng matanda gamit ang kanyang kamay.
Sinusubukan niyang malaman kung ano ang kalagayan ng katawan ng matanda. Mapanganib ito. Kung medyo huli na, wala nang pag-asa. Sabi ni Chinli, tumingin kay Kalihim Liu, kailangan ko ng isang pares ng silver needles. Agad na tumingin si Kalihim Liu sa ibang mga doktor. May isang doktor na agad na lumingon para kumuha nito. Sa loob ng ilang segundo, ibinigay ang silver needle kay Chinli. Kinuha ni Chinli ang silver needle, at pagkatapos ay may bilis na parang kidlat, itinurok ang silver needle sa ilang acupoints ng matanda. Sa bawat pagtusok ng acupoint, may isang espiritual na kapangyarihan na papasok sa acupoint na ito. Kung sapat na ang ilang acupoints, ano ang silbi ng Western medicine? Umiling at nagngisi si Mickey. Ipinahayag na niya na maaari niyang ayusin ang mga bagay sa hinaharap na katumbas ng pagpapahayag ng parusang kamatayan ng matanda. Sa Germany, ang kanyang awtoridad ay hindi kailanman pinagdududahan. Kung ang batang ito ay hindi lumaban para sa kanyang buhay, hindi niya hahayaang sirain ng kahit sino ang kanyang signboard. Pero isang segundo lang matapos ang mga salita ni Mickey, biglang nanginginig ang matandang lalaki sa kama at may lumabas na isang bangkos ng itim na dugo. Pagkatapos ay namula ang kanyang mukha at biglang bumalik ang kanyang heart rate. Sa isang sandali, tahimik ang paligid. Okay na, inilagay ni Chinli ang lahat ng silver needles. Buti na lang, napapanahon ang paggamot, at wala na akong paraan para maantala pa ito. Ang pangungusap na ito ay parang kulog sa mga tainga ng lahat. Gumalaw ang bibig ni Kalihim Liu at biglang lumuhad kay Chinli na may isang pagbagsak. Nababaliw na ako. Malakas na tumama ang kanyang ulo sa lupa, agad na Domyugo, kapatid, pasensya na sa iyo, pasensya na sa aking ama. Kabanata 5. Umiyak si Kalihim Liu, at tumama sa puso niya ang mga salita ni Chinli na parang espada. Halos hindi na mailigtas ang kanyang ama. At ang dahilan ay dahil hinarang niya, si Liu, ang paggamot ni Chinli. Bukod pa rito, halos patayin niya ang isang binata at sinira ang reputasyon nito. Siya ang kalihim ng Yangcheng. Ang ganitong uri ng pagkakamali ay sapat na para mapahamak siya. Nagulat si Chinli sa ginawa ni Kalihim Liu at mabilis siyang tinulungan na tumayo. Chinli? Tama ba? Namumula ang mga mata ni Kalihim Liu. Pasensya na sa iyo, G. Liu. Humihingi ako ng tawad sa iyo rito. Salamat sa pagligtas sa aking ama. Sa sandaling iyon, naguguluhan ang lahat ng doktor sa ward. Paano nailigtas ng binata ang espesyal na pasyenteng ito na hindi na nailigtas? Karaniwang inspection. Nang magsalita ang isang doktor, agad na itinulak ng isang tao ang instrumento para suriin ang matandang lalaki. Mas pangit ang mukha ni Mickey, hindi niya kailanman naisip na tatamaan siya sa lugar na ito. Malawak at malalim ang tradisyonal na gamot ng China. Pagkatapos ng lahat, mayroon itong libu-libong taon ng kasaysayan ng China. Sabi ni Chinli, tumingin sa matandang lalaki, kailangan kong magbigay ng 2 pang injection sa iyong ama para tuluyang gumaling. Magpapasalamat ako sa iyo. Sa sandaling iyon, nagbago ng 180 degrees ang saloobin ni Kalihim Liu kay Chinli. Pagkalipas ng 2 araw, lumingon si Chinli at umalis, pero pinigilan siya ni Liu Wan. Kapatid, sabihin mo sa akin ang numero ng iyong bank card at i-transfer ko ang pera para sa iyo. May paghingi ng tawad na sinabi ni Liu Wan, pasensya na, ngayon. Walang problema, dahil pinili kong gamutin ang pasyente, hindi na ako nag-alala tungkol dito. May luha sa mga mata ni Liu Wan, mabuti, mabuti, mabuti. Matapos ibigay kay Liu Wan ang isang account, lumabas si Chinli ng ward at nakita ang figure ni Chu Qingyin. Agad siyang lumapit. Bakit hindi ka bumalik muna? Sabi ni Chinli, tumuro sa dulo, tara na. Tumingin si Chu Qingyin kay Chinli na may napakakomplikadong tingin. Maraming nagbago sa lalaking ito. Bago si Chinli, isang sampal ay hindi siya tumutugon, naisip niyang duwag siya. Ngayon parang pasensya at pagtitiis lang pala niya. Napakuryoso ni Chu Qingyin kung ano ang nangyari kay Chinli. Parang panaginip ang lahat ngayon. Nakakapagsalita na si Chinli at biglang nakagagamot. Pinuri siya ni Kalihim Liu. Ito, ilagay mo sa nakaraan, hindi niya ito maaring isipin. Swerte lang iyon. Huwag kang masyadong mag-isip ng mataas sa iyong sarili, o masama ang bagsak mo. Malamig na bamulong si Chu Qingyin at naunang sumakay sa sasakyan. Mapait na ngumiti si Chinli at umiling. Masyadong maaga para kay Chu Qingyin, isang kagandahan na parang yelo, na tingnan siya ng bagong mga mata. Gayunpaman, hindi siya nagmamadali, para kay Chu Qingyin, talagang may pagkakasala siya. Bago, dahil pipi siya, maraming industriya ang ayaw sa kanya. Bukod pa rito, hindi siya talagang may kapansanan, at hindi siya makapupunta sa Disabled Persons Federation.
Sa ganitong kaso, palaging tinuturuan si Chu Qingyin. Siyempre, alam niyang may iba pang mga dahilan si Chu Qingyin para piliin siya. Gayunpaman, naramdaman pa rin ni Qinli na mali siya. Sa makatuwid, hindi kailanman nagalit si Qinli kay Chu Qingyin, nagkaroon lang siya ng kawalan ng pag-asa at paghingi ng tawad. Dalawang tao lang ang sumakay sa sasakyan, hindi nila nakita sa ospital na kakalabas lang ng pinto si Liu Minghao, sa sandaling iyon ay isang mukha ng pagpatay si Liu Minghao. Qinli, hindi ko inaasahan na napakaswerte mo na nakaligtas ka sa kulungan ng 2 beses. Sa ganitong kaso, kailangan kong gawin ito sa aking sarili. Hindi ka ba marunong gumawa ng ganyan? Pagkatapos ay puputulan ko ang iyong kamay at titingnan kung paano mo ito gagamutin. Mabilis na nagmaneho ang sasakyan papunta sa bahay ng pamilya Chu. Ang pamilya Chu ay nasa financial community ng Third Ring Road sa lungsod ng Yangcheng. Nakatira sila sa isang single-family villa sa tabi ng kalsada. Ang sasakyan ay pumasok sa komunidad at direktang huminto sa garahe ng villa. Nang makapasok sila sa bulwagan, nakita nila ang mag-asawang Chu at si Chu Hongmo na nakaupo sa sofa. Nang makapasok sina Qinli at Chu Qingyin, agad na tumayo si Han Ying. Qingyin, pagod ka ba? Takot ka sa negosyo ng kumpanya ngayon, hindi ka dapat mag-alala, panasan mo ang iyong puwet, magpahinga ka, anak ko. Dinala ni Han Ying si Chu Qingyin para umupo at nagdala ng tsaa at tubig. Pagkatapos ay tumingin siya kay Qinli, kung wala kang gagawin, mag-mop ka lang ng sahig at magpalit ng damit. Lalabas ako para maghapunan kasama ang aking panganay na kapatid at pangalawang kapatid ngayong gabi. Huwag mong isipin na kaya mo nang magsalita at pagkatapos ay sumingit. Nakakahiya. Tumanggaw si Qinli at umakyat sa itaas. Teka. Biglang nagsalita ang lalaking nakaupo sa sofa. Ang lalaking iyon ay ang ulo ng pamilya Chu, si Chu Jing. Kumunat ang kanyang noo kay Qinli at tumingin kay Chu Qingyin. Matagal na kayong dalawa nakasal. Ang dahilan kung bakit kita pinilit na magpakasal ay dahil gusto kong magkaroon ng mga apo kaagad. Sa loob ng 1 taon, wala kang ibinuga. Nanlamig ang mukha ni Chu Jing, ngayong taon, dapat kang magkaanak, kung hindi, hihiwalayan mo na ako pagkatapos ng bagong taon. Sa mga salitang ito, nagpatuloy siya sa pagbabasa ng dyaryo sa kanyang kamay at buong ulong, parami ng parami ang mga peking antique. Kahit na ang pinakasikat na Furong Museum ay naglabas ng mga pekeng. Gustong-gusto ng kanyang biyenan ang mga antique, lalo na ang Yuan Blue and White. Sa kasamaang palad, hanggang ngayon, wala pa siyang nakukuha na tunay. Isinulat ni Qinli ang bagay na ito, halos aakyat na siya, pero nakita niyang nakatitig ang mga mata ni Chu Hongmo sa kanya. Qinli, bahay ito. Huwag mong isasara ang pinto. Bukod pa rito, kung hindi ka nakasuot ng damit, naglolock ka lang ng pinto. Nang lumabas ang pangungusap na ito ni Chu Hongmo, agad na tumingin si Han Ying. Ano, binubuli mo ba si Hongmo sa bahay ng walang damit? Kumunat ang noo ni Qinli, alin ba ang alin? Kumunat din ang noo ni Chu Qingyin. Mula nang magpakasal sila ni Qinli, pareho silang natutulog sa 2 kama, kaya bata pa rin si Qinli. Pero anong ibig mong sabihin, Hongmo? Hindi ba kaya ni Qinli at ng kanyang sarili na pilitin si Hongmo? Natuklasan din ni Chu Hongmo na ang kanyang mga salita ay nagdulot ng hindi pagkakaunawaan, pero hindi siya nagpaliwanag. Lagi na niyang kinasusuklaman ang pagiging bayaw ni Qinli. Maraming beses siyang na-ridicule ng kanyang mga kaklase sa paaralan dahil kay Qinli. Gusto niyang mamatay si Qinli. Linisin mo sa akin. Kumunat ang noo ni Han Ying. Oh, umupo ka para sa akin. Saway ni Chu Jing, anong ginagawa mo ng malakas? Kung talagang binubuli ni Qinli si Hongmo, ang ugali ng batang ito, makakaupo pa ba siya rito ng ganito? Panipi. Huwag kang sumigaw kung wala kang gagawin. Pumunta ka at magpalit. Oras na. Nagpasalamat si Qinli kay Chu Jing. Sinabi niyang sa loob ng 2 araw, pumunta siya kay Chu Jing at tingnan ang Blue and White ng Yuan Dynasty. Bangulong si Chu Hongmo ng isang, hindi niya alam kung ano ang iniisip, bahagyang namula ang mukha. Malinaw na nakita ni Chu Qingyin ang eksena na ito, agad siyang tumayo at sinabi, pupunta ako at magpapalit ng damit. Hindi niya alam kung bakit, nakita niya si Qinli ngayon, parang hindi komportable ang mukha ni Chu Hongmo sa kanya. Sabihin mo sa akin ang totoo, binubuli mo ba si Hongmo? Pagkatapos umakyat sa itaas, umupo si Chu Qingyin sa kama at tumingin ng malamig kay Qinli. Ibinaba ni Qinli ang kanyang suit, kaninang umaga, dinala ko siya pabalik para magpalit ng damit sa silid. Nakalimutan kong i-lock ang pinto. Direktang itinulak ng dalaga ang pinto at nakita niya ito. Ganoon lang. Kumunat ang noo ni Chu Qingyin.
Ganoon lang. Napilitang ngumiti si Chinli ng dahan-dahan sa kanyang simpleng mukha. Naiinggit ka ba? Lumayas ka. Naiinggit ako sa iyo. Maliban na lang kung may sakit ako. Sasabihin ko sa iyo, kahit na sinabi ni tatay na magkaanak na tayo ngayong taon, huwag mong isipin iyon. Gagawa ako ng isang bagay, pero wala kang kinalaman dito. Pinanood ni Chinli na lumabas si Chu Qingyin, dahan-dahang kumunat muli ang kanyang mga kilay. May ginawa siya. Wala kang kinalaman dito. Hindi maganda ang mukha ni Chinli. Makatarungan ba at bukas palad na magsuot ng sombrero para sa kanyang sarili? Nang gabing iyon, nagmaneho si Chu Jing papunta sa hotel kasama ang kanyang pamilya. Ito ang unang pagtitipon ng pamilya Chu ngayong taon, kaya dapat silang narito, kung hindi, hindi hahayaan ni Han Ying na makapasa si Chinli. Sasabihin ko sa iyo, isipin mo lang na pipi ka. Huwag kang makipag-usap sa akin. Kumunat ang noo ni Han Ying. Tumanggaw si Chinli. Kilala niya ang ugali ng pamilya. Nang magpakasal siya, nakilala niya ang mga taong iyon. Wala siyang balak na makipag-usap sa mga taong iyon noong una. Nang makarating ang grupo sa hotel, dumating na silang lahat. Ang panganay na kapatid ni Chu Jing at ang kanyang asawa, pati na rin ang kanyang anak na babae na si Fan Mingmeng at ang kanyang asawa na si Cheng Wen. Ang pangalawang kapatid na babae ni Chu Jing at ang pangalawang bayaw, kasama ang kanyang anak na lalaki na si Do Hao. Kumislap ang mga mata ni Chinli. Nang makita niya si Cheng Wen, alam niyang isang malaking sulo-salo ang magaganap ngayon. Ito ay ang bagong bayaw ni Cheng Wen na bagong kasal kay Fan Mingmeng noong bagong taon. Dalawang bayaw ang nagkita, natatakot na magkumpara, ito ay isang espesyal na biyahe para mapahiya ang pamilya Chu. Kung hindi pa natapos ang 10 taon ni Chinli ngayon, natatakot ako na kapag umuwi siya, may pagsaway na siyang matatanggap. Oh, narito ang aking ikatlong kapatid. Matagal na kitang hindi nakikita. Halika at gawin mo. Mas maganda si Qingyin at Hang mo. Tumayo ang dalawang pamilya para salubungin sina Chu Jing at ang iba pa. Sadyang hindi nila pinansin si Chinli. Sa pagwawalang bahala ng mga taong ito, tumayo si Cheng Wen na parang kalahati na siyang tapos. Ito ang asawa ni Qingyin. Kumusta ka? Ako ang asawa ni Mingmeng. Ang pangalan ko ay Cheng Wen. Tumingin si Chinli kay Cheng Wen. May ngiti sa sulok ng kanyang bibig, paparating na ang sikreto. Direktang itinulak ni Cheng Wen ang buong sulo-salo ng pamilya sa isang climax. Sa isang sandali, tiningnan siya ng tatlong pamilya.